why we should forgive. Let me give you 7 reasons. 1, the forgiveness we receive is proportional to the forgiveness we grant. So, nung tinanong si Lord ng mga disciples, sabi sa kanya, Teacher, teach us how to pray. Kasi nakita nila, grabe ka prayerful si Lord. So, tapos nakita nila, every time na magpre-pray, nakita nila, nagkagawa ng miracle si Lord. And nakonclude nila na ang power talaga is nasa prayer. No po? So, ang sabi ni Lord is this is the manner you should pray. So, isa dun sa mga part ng prayer na yon, sabi niya, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Marami sa atin yung iba natatakot o kung kaya namamandate lang na magpatawa dahil sabi nga ni Lord is patawarin mo kami kung paano kami nagpapatawad sa nagkakasala sa amin. So actually, that statement empowers us. Diba? Ini-empower tayo ni Lord and hindi na tayo kailangan ma-worry about pag namatay ba tayo, mapunta ba tayo sa hell. Hindi tayo ma-worry. Bakit? Kasi nasa kamay natin yung desisyon, di ba? So kung kung gusto nating patawarin tayo ni Lord, simple. Patawarin natin ang ibang tao. Di ba? Ang sabi sa Matthew 7:12, therefore whatever you want people to do to you, do the same for them, because this summarizes the law and the prophet. So the Lord surely applies this to Himself. Whatever we want the Lord do to us, let us do for Him. Diba? Yun ang sabi ni Lord eh. Whatever you want people to do to you, do the same for them. Hindi to them, for them. Diba? So whatever we want the Lord do to us, let us do for the Lord. Diba? So He really empowers us. Diba? So kung ano yung gawin natin sa iba, gawin natin sa Kanya, yun yung gagawin ni Lord sa atin. Diba? That is empowering. So there is so much power in forgiveness that no believer can afford not to practice this. We must forgive because the forgiveness we receive is proportional to the forgiveness we release. Number 2 reason, nakakapangit ang hindi mag-forgive. Kasi ang hindi nag-forgive, bitter, di ba? So, pait ang nakikita sa mukha niya. Hindi makasmile, hindi laging isolated, di ba? So, kitang-kita mo ang bitterness sa mukha niya at yung bitterness na yun mag-flow sa buhay niya at ang mahirap. Lahat ng tao sa paligid niya is mag-flow yung bitterness na yun, magiging malungkot ang paligid niya. Kung happy ka, kung happy ka na pangit ka, o sige, wag ka na lang mag-forgive. Pero kung gusto mong gumwapa, kung gusto mong gumwapo, kung gusto mong maging happy, may pag-asa. Wala sa physical appearance yan. Kasi yung physical appearance, yan ay manifestation lang ng kung ano yung nasa loob, di ba? So, forgive. Ang forgiveness nakakagwapa. Ang forgiveness nakakagwapo. So, para hindi pumangit, mag-forgive. Number 3, bakit tayo kailangang mag-forgive? Baka naman talagang wala namang kasalanan yung tao sa atin. Offended lang tayo. Sobrang sensitive ba? Nagpapalungkot sa buhay ang pagiging balat sibuyas at pusong mamon. Diba narinig nyo na yung kasabihan na yan? Hindi ko alam kung yung mga bagong generation yan kung alam yan, no? So, balat sibuyas kasi yung sibuyas, hindi mo nga kakantiin eh.
Pag hawak mo pa lang, lalo na pag medyo luma na yung sibuyas, nalalaglag na yung balat. Ang bilis lang matanggal ng balat. Ang bilis mabalatan. Kaya nga, yung sinasabing balat sibuyas, sobrang sensitive, wala ka namang ginagawa, natatanggal yung balat, 'di ba? Yung isa naman, pusong mamon. Narinig nyo na, no? Hindi ko alam kung alam niyo yung mamon. Yung mamon yun yung tinapay na parang puro hangin, 'di ba? So, ang ibig sabihin ng pusong mamon, ang dali lang mapipi, ang daling mayupi, 'di ba? Okay? So, walang tibay ba? Tapos pagka kinain mo, puro hangin. 'Di ba? So, yun yung pusong mamon. Nakakalungkot sa buhay pag tayo ay balat sibuyas at tayo ay pusong mamon. 'Di ba? Lakihan natin yung puso natin, no? So, have tolerance for people kasi minsan wala namang kasalanan yung tao tapos masyado lang tayong sensitive, 'di ba? Lalo na kung nasa discipleship tayo, 'di ba? Talaga namang kailangan yan na mapagsabihan tayo, 'di ba? So, talagang tapos we are dealing with people. So, we give space for possible mistakes. Pero lagi lang natin iisipin din na baka tingin lang natin 'yon, 'di ba? So, wag balat sibuyas, wag pusong mamon. Number 4 reason kung bakit dapat tayong mag-forgive. Baka hindi lang tayo talaga na tuto o naturuan na tumanggap ng mali natin. Nasanay tayo na mula pagkabata, walang kumokontra, walang sumisita, walang nagsasabi na tayo ay mali at kung tayo ay mali. So nabuo sa pag-aakala natin na tayo ay laging tama or madalas tama. Kung magkamali man, konti lang. So mahirap sa tao yung walang nagtama mula pagkabata, no? So marami nga yung kala nila mabait sila. Mabait naman talaga sila. Ang problema lang, minsan pagka mabait ka, akala mo hindi ka na rin pwedeng magkamali, di ba? So, di ba sabi sa Proverbs 16:2, we are always right in our own eyes. Baka sa tingin lang natin na tama tayo. Paano yan kung yan din ang tingin niya? Kasi ang mga tao, di ba, tingin natin lagi, tama tayo. Kung may mali tayo, mas mali siya. Parang ganon, di ba? So, paano tayong magkakasundo kung parehas tayong gustong tama at gusto natin mali yung isa? Hindi natin matanggap na parehas tayong tama. Ito ang tatandaan natin. Hindi porket walang kumukontra sa atin, ang ibig sabihin ay tama na tayo. Diba? O mas tama na tayo. Baka kasi wala lang kumontra pero nasa loob lang nila para walang gulo. Mas mabuti pa sila. Diba? Gusto nila walang gulo. At hindi porket tama tayo ay nangangahulugan na mali sila. Kasi baka magkaiba lang ng paningin. Diba? Correct. So halimbawa, sabi mo, ang kulay ng damit ko is blue na may gray. Ang sabi niya, hindi, gray lang. Di nag-away na kayo, di ba? Sabi niya pure gray. Sabi mo, blue na may gray. So parang kulay jeans na may gray. So, hindi ba pwedeng parehas kayong tama? Kasi kung titingnan nyo itong damit ko sa likod, puro gray to, no? So, hindi na ako tatalikod, ha? So, puro gray to. Ang ibig sabihin, may mga pagkakataon na magkaiba lang kayo ng point of view. So, magkaiba lang kayo ng perspective. Ang ibig sabihin, magkaiba yung tinatayuan nyo, magkaiba kayo ng nakikita. Posible yan. Hindi lahat ng nakikita niya, nakikita mo, at hindi lahat ng nakikita mo, nakikita niya. Posibleng parehas tama. O posible rin, parehas kayong mali, di ba? So let us always acknowledge or entertain that possibility. So,
At ito ang pinakamagandang dahilan kung bakit dapat tayong magpatawad. Number 5, we are just forgiven sinners. Christ just forgave us and died for us. Yan ang sabi sa 1 Corinthians 15:3, di ba? Di ba may kwento si Lord sa Matthew 18:23-35? Itong kwento sinimulan ni Lord sa verse 23, ganito yung pagkasabi. That is why the kingdom from heaven may be compared to a king who wanted to settle accounts with his servant. So makinig, yung mga gustong makapasok sa langit, makarating dito sa kingdom from heaven. So ito daw, yung kingdom of heaven, maihahalon tulad dito. So ang kwento, merong isang sabing ganon, yung master daw gustong isettle, gustong i-zero-zero yung mga utang ng mga servants niya sa kanya. So sinimulan niya yan, pinatawag niya yung isang servant na merong utang sa kanya na 10,000 talents. Malaki-laki, ano po? So humarap yung servant at dahil siya ay walang maibayad, ang sabi ng master, dahil ayaw naman ng master na makulong siya, no? Sige, ganito na lang. Ibenta siya, ibenta yung mga anak niya, ibenta yung asawa niya, at lahat ng kung anong meron siya ibenta para makabayad lang siya at hindi siya makulong. Diba? Ibebenta siya, ano siya, servant pero hindi slave. Okay? Ibebenta siya sa slavery. Yun yung sabi ng master. No? So, by the way, hindi sinasabi dito ni Lord na pabor siya sa slavery kasi mas maiintindihan yon nung panahon na yon. And merong gustong ipahiwatig si Lord dito dahil ang message niya talaga hindi physical kundi spiritual. So, sige, ibenta na lang siya, buong pamilya niya, pati yung kung anong ari-arian siya. Hindi na lang sinabi ni Lord dahil ayokong makulong siya. Okay? So, nagmakaawa yung servant. Ang sabi niya, Master, give me time, have patience in me, and I will pay you. Yun yung nanghihingi ng patawad, di ba? Manghingi kang patawad, pagkatapos, meron talaga tayong promise na magbabago at babawi, magbabayad. Di ba? So, ganun dapat yung point of view ng nanghihingi ng tawad. Meron tayong commitment na magbayad at bumawi. Kumbaga, yung babawi ako. Ikukure ko ang mali ko at papakita ko sa iyo na nagbago na ako. Diba? And kumbaga magiging blessing ako sa iyo. Dati burden ako dahil yung pera mo nagamit ko, pero ngayon babawi ako, no? Ganun yung panghingi ng tawad. Pero ano ang ginawa niya? Diba? Ang ganda na sana eh. Dahil sabi sa Bible, the master had compassion. He released him, rinilis yung tao, yung may utang sa kanya. And, etong maganda, he canceled all his debts. Kinancel na, o wala ka ng utang, bayad na lahat, parang bayad na. Kinancel ng master. Pero ito ang problema. Maganda lahat yung kwento. Maganda yung response nung servant. Pero ang problema ito, nung nakasalubong niya yung fellow servant na may utang sa kanya na 1,000 talents, ang ginawa niya, siningin niya, bayaran mo ako ngayon din. Ang ginawa nung fellow servant, katulad ng ginawa niya sa master, yumuko sa kanya, lumuhod, nagmakaawa. Sabi niyang ganun, Brad, medyo konting tiis na lang, konting hintay na lang, konting pasensya sa akin, pasensya ka na talaga. Hintay-hintay ka lang, magbabayad ako sa iyo. I will pay you in full. Alam mo ang ginawa niya? Ito ha, pinatawad siya ng 10,000. Ngayon, ang utang sa kanya, tithes lang, 1/10 lang. Nitong 10,000, 1,000 lang. Nagmakaawa siya, nagmakaawa yung fellow servant sa kanya. Alam mo ginawa niya? Ang sabi sa kwento, hindi niya tinanggap yung paghingi ng tawad. So, ang ginawa niya, pinakulong itong, sabi niya gano'n, sinend niya sa jail
itong fellow servant hanggang makabayad. So, nakarating sa master yung pangyayari, pinatawag ulit tong servant na to. Ang sabi niya, "You evil servant, pinatawad kita na ganito ang utang mo, pero hindi mo pinatawad yung servant mo." Hindi mo ba siguro parang sabihin, hindi mo ba naisip na may pamilya yon? Di ba? So dahil sa kagagawan mo, punta ka sa kulungan hanggang makabayad ka sa akin. Merong puzzle sa akin yun kung paano makakabayad yung servant samantalang nasa kulungan. Pero sabi ko nga sa inyo, spiritual ang sinasabi nito. Kung i-interpretin natin, impyerno yung kulungan. Di po ba? So, yung mga nagsasabi sa atin, yung mga nag-claim na Kristiyano, na sigurado kayo sa salvation nyo, ito po ang advice ko sa inyo. Siguraduhin nyo na sigurado ang salvation nyo. Dahil pagmasdan nyo ang ending nito, binawi ng master yung unang sinabi niya. Bakit binawi? Kasi hindi siya nagpatawad eh. Hindi niya ginawa kung ano yung ginawa. Hindi niya ginawa sa fellow servant yung ginawa ng master sa kanya. 'Di ba? Siguraduhin natin na ang master hindi babaguhin yung sinabi niya. Hindi natin siya, hari yan eh. Kung gusto niyang baguhin ang sinabi niya dahil sa kagagawa natin, pwede niyang gawin. So, siguraduhin lang natin. Paano natin sisiguraduhin? In-empower niya tayo eh. Gusto nating patawarin tayo, ma-receive talaga natin yung full blessing ni Lord, di gawin natin sa iba kung ano yung ginawa ni Lord sa atin. Di ba? To our capacity. So, pang-anim na reason kung bakit kailangan nating magpatawad. Ito po yon, 1 Corinthians 15:3. Ito po yung verse natin, 3 linggo na, no? Christ died for our sins. Hindi nyo ba napansin, ang ginamit ni Paul is our sins. Hindi namatay si Lord para lang sa personal natin. Binigay niya yung buhay niya para sa lahat. Kasama dyan yung nagkasala sa atin, assuming na talagang nagkasala siya sa atin. Hindi yung pananaw lang natin, talagang may kasalanan. No po? Christ died for His sins. Powerful. Ito key sa relationship to. Yung tao, hindi tayo makakapaghusga. Hindi tayo makakapagtanim ng galit kasi alam niyo yun, alam natin yun, si Lord binigay niya yung buhay niya sa taong ito. Ang ibig sabihin, mataas ang pag-value ni Lord sa buhay ng tao na yan. Kahit sa tingin natin, walang value, pero si Lord mataas ang value na ibinibigay sa taong yan. Kung sinasabi natin that we love Christ, di ba we ought to love that person also? Na kung sino at kanino binigay ni Lord yung buhay niya. Baka break lang ang kailangan niya para magbago at makilala talaga si Lord. O baka kilala niya naman talaga si Lord, kaya lang nagkamali lang, di ba? Pwede namang minsan nagkamali ang tao, hindi nga minsan eh. Tayo nga, sino dito yung minsan lang nagkamali? Araw-araw nagkakamali tayo, 'di ba? Sa isip, sa wika, sa gawa. 'Di ba? May kakilala ko, no? Minsan pumunta siya sa akin, siguro gusto lang mag-release ng ano ba, nasa puso niya ba? Gusto lang mag-unload. Alam nyo, ito na-shock ako sa shinare niya sa akin. Pauna ko ha, hindi nyo siya kilala, hindi rin siya taga-BBC, no? Pinagtaksilan siya ng asawa niya. Wala sigurong pinakamasakit na mangyari sa buhay ng isang husband
ng lalaki, kundi pagtaksilan siya sexually ng kanyang asawa. Nalaman niya ito. Ang pagkakaalam niya, at ito ay totoo naman, mahal na mahal siya ng asawa niya. Hindi niya ma-explain kung paanong nangyari. At mahal na mahal niya rin ang kanyang asawa. Sa kwento niya sa akin, sa unang bugso ng damdamin niya, gusto niyang patayin yung asawa niya, at lalong-lalo na yung naging kalaguyo, tapos na naging kalaguyo ng asawa niya. Ka-fling-fling ba? Subalit naisip niya kung gagawin niya yon, at nagpasalamat siya hindi niya ginawa. Nagpasalamat siya later. Minsan talaga pagka mataas ang emosyon natin, don't act anything, don't do anything. Keep calm, pray, go to God. Naisip niya kung gagawin niya yon, paano yung mga anak niya? Di lalong nawalan, di ba? So dahil sa pagmamahal niya sa mga anak niya, nakalma siya, hindi niya in-entertain yun. Inisip niya naman na palayasin na lang yung asawa niya. Hindi na siya karapat-dapat maging asawa niya at maging ina ng anak niya. Subalit naisip niya na kung gagawin niya to, ang kanyang mga anak ay lalaking walang ina. Hindi magiging kumpleto yung buhay nila. Hindi buo ang pagkatao ng mga anak nila. Magiging produkto sila ng broken home. Itong mahalaga kung bakit tayong mga Kristiyano, dapat talaga tayo yung mag-break ng pattern. Kasi sa Pilipinas, without us knowing, without us being aware of it, or we just refuse to be aware of it, more than half of all families ng Pilipinas, broken home na. Yung iba nagsasama pa ang magulang, pero sa totoo wala nang pagmamahalan. Di ba broken home na rin ang tawag dyan? Balik tayo dito sa nagpa-counsel sa akin, nagpa-counsel ba o nag-unload lang? Nagkwekwento lang naman siya. Ako nakikinig lang, no? Finally, naisip niya rin na kung papalayasin niya ang asawa niya, ay paano na ito? Mahal niya eh. Sa kabila ng nagawa ng asawa niya sa kanya at sa sarili niya, naawa siya kung bakit nagawa ng asawa niya ito sa sarili niya. Hindi niya ma-explain. Ang naisip niya kung ito ay papalayasin niya, paano na itong asawa na minahal niya? At nakita niya at alam niya naman na mahal din siya. Paano na siya kung papalayasin niya? Masisira na ang buhay nito. At habang buhay nitong ikukondem yung sarili niya. Grabe, he has to make a decision. Anong gagawin niya? Papakisamahan, tatanggapin itong asawa niya, tatanggapin niyang muli, samantalang ito ay pinagtaksilan siya. Sa kabila ng lahat ng pagtitiwalang ibinigay niya, anong gagawin niya? It's a dilemma, right? Nung nagkwento siya sa akin, hindi ako makapagsalita. Kasi hindi ko alam kung anong i-advise ko sa kanya. Pero tinuloy niya pa rin yung kwento. Sabi niya sa akin, pero alam mo, ito ang isang desisyon na hindi ko pinagsisihan. Magsisisi pala ako kung hindi ako sumunod sa binubulong sa akin ng Espiritu Santo. Ito ang ginawa niya. He decided to accept the plea of his wife. Humihingi ito ng kapatawaran. Nanghihingi ng tawad sa kanya at nangangakong magbabago. At nangako na hindi niya nagagawin ulit. Isa lang tong pagkakamali. Na hindi niya rin maipaliwanag kung paanong nangyari at bakit nangyari. Isang salita ng kanyang asawang nagkamali
na ang hirap ding paniwalaan sa part niya na nasaktan. Subalit, sinunod niya ang Panginoon. Rinilis niya ang forgiveness. You can imagine, ako na-imagine ko, ang hirap. You can imagine how hard for a man to do that. Dahil lalaki ko eh. Alam ko yung hirap na pinagdadaanan niya dahil ako, hindi ko ma-imagine kung kaya kong gawin. Ang daming tanong na nasa isip niya na nangangailangan ng kasagutan. Pero mas pinili niya na manatiling tanong yung mga tanong sa isip niya na bakit niya nagawa yun sa akin? Saan ba ako nagkamali? Anong pagkukulang ko? Naging mabuti kong asawa. Ang daming tanong na namumuo sa isip niya. Ang daming tanong na gusto niyang isumbat. Ang daming tanong, pero pinili niya na manatili na lang itong mga tanong. Every time na magsisiping sila ng kanyang asawa, ito ay isang paalala ng pagtataksil ng kanyang asawa. Subalit kailangan niyang i-overcome para rin ma-heal ang kanyang asawa at ultimately ma-heal din siya. I asked him one question. Paano mong nagawa yun? Kasi ang hirap eh, no? Ikaw, kung may asawa ka, paano kung sa'yo mangyari? Kaya mo bang gawin yung ginawa niya? Pero nagawa niya, kaya ang tanong ko rin, ito, paano mong ginawa yun at paano mong nagawa yun? Ito sabi niya, I just realized, ultimately, of course, number one, paano yung mga anak namin? Pag pinalayas ko yung asawa ko, naging selfish din ako. Kasi ang inisip ko lang yung damdamin ko, hindi yung mga anak ko. Diba? Kasi bata pa ng mga anak nila nung time na yun. So sabi niya, naging selfish din ako. Mali siya, pero mas mali ako. Yun, linagay yung sarili niya sa ganun ha. Pero finally, ito talaga ang this made me decide. Sabi niya, napatawaran yung asawa ko. Tanggapin siya. As if walang nangyari. Pakitunguhan siya as if she never sinned. Sabi niya, na-realize ko ba, I too am a sinner. Makasalanan din ako. Siya nagkasala sa akin. Pero ako, hindi lang naman sa isang tao ako nagkasala. Nagkasala din ako sa maraming tao. Nagkasala ako kay God. I too am a sinner, just forgiven. Naisip ko ba na ito yung pagkakataon ko na para the best way para ma-preach ang forgiveness sa mismong asawa ko is to do to her what Christ did to me. I am a sinner, just forgiven. And nothing can change it. She is my wife and she's the mother of my kids. Sabi niya. And I love her. And I know she just made a mistake. Alam nyo, itong kaibigan kong to, kung matuturing ko mong ano ba, kasi nagpa-counsel man lang sa akin. Alam nyo, itong tao na to, she is now a very happily married man to that woman. Mag-asawa sila. Hindi siya nag-asawa ulit. Happily married sila. A lot of people look up on them as a model of how a husband and wife and family should be. Kung alam lang nila kung ano kabigat ang pinagdaanan ng mag-asawang ito.
Ito tanda natin. Mahirap magpatawad. Mahirap as if nothing happens. Yung bang pinatawad mo tapos nothing happens? Kung ano kayo dati, yun pa rin kayo pagkatapos ng kasalanan at pagkatapos ng pagpapatawad. Pero lagi nating tandaan, mahirap din yung side ng nagkasala. Ang hirap ba yan? Ang hirap ba niyan? Yung nagkasala ka, pero nagbabago ka, hindi mo alam kung paano ka babawi, di ba? Kung paano ka magsisimula. Tapos, yung nagawan mo ng kasalanan, trinitreat ka as if wala kang nagawang kasalanan. Parang everyday killing you with His kindness. Ang hirap niyan. Pahirap lang, parehas lang mahirap. Ang hirap magbago, pero pwede tayong magbago. So balik tayo sa kanila. They are happily married, and I know ever after. That is one more reason, number 7 reason why we must forgive. Real forgiveness always result in happy ending. We must forgive. So it is an invitation to all of us, kung ano man at sino man ang nagkasala sa atin, patawarin po natin. Mahirap ang nagpapahirap sa pagpatawad dahil tayo nasaktan. Pero sino ba yung nakakasakit sa atin? Mahal natin. Kasi kung hindi natin mahal, hindi naman tayo masasaktan. So, dahil mahal natin, the more we must forgive. Mahal natin siya eh. Mahal siya ng anak natin kung tayo ay may asawa. So, kung mahal natin yung anak natin, mahalin natin, patawarin natin ang nagkasala sa atin. One greatest form of love is forgiveness.